Mapalad ang bumabasa ng salita ng tula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Sige po, simulan na natin mga kapatid ang ating pagtatalakay, Sister Yoli Escobosa, no? Kasi po, kapatid na Camacho, baka may naiwan pa tayong tanong nung nakaraan sa ating araw ng linggo. Ay sabi ko nga kay Brother Don ay sasagot muna tayo ng mga naiwang tanong. Bago ko sa iyo ibigay, kapatid na Camacho, yung sined sa atin. No? Alam ko naman kabisado mo na ang may kinalaman sa pagka-Diyos ni Kristo. Ayan. Pero gusto ko sanang pasadahan sa lahat po ng nakikinig, ano po, Sister Yoli. Alam po ninyo, ang sinesend po sa inyo ay, tatay ko po, ano na diyan na po ako nasanay. Ang tatay ko, Sister Yoli, nung nabubuhay pa siya po ay membro ng INC. Kaya yung mga talatang isinesend po sa inyo, makalumang tugtugin na po yan Opo, halimbawa, alam niyo kung ang pagkatao lamang ni Kristo ang pag-aaralan natin, ay walang masyadong talata niyan, lalo sa bagong tipan. Siguro masasabi natin dyan, Sister Yoli, kung pag-uusapan ay pagiging tao ni Kristo. Siguro mataas-taas na yung talata, siguro hindi aabot ng mga 7 piraso Pagdating mo lang sa pagiging tao, Pero sa pagiging Diyos ay hindi mo mabibilang magmula sa matandang tipan hanggang sa bagong tipan, hanggang sa lumang tipan. Mas maraming talata ang nagsasabi tungkol sa kalagayang Diyos ni Kristo kaysa doon sa pagiging tao. Kaya, ibig sabihin natin sa programang ito, Sister Yoli, hindi natin tinututulan yung pagiging tao ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil, bago pa natatag yan, sa tatay ko, natutunan ko yan bago pa natatag, Sister Yoli, ang INC noong taong 1914, aral na ho natin yan, nauna na tayo sa kanyang pagtuturo diyan, na si Kristo ay tao. Ang problema, mas gusto pa nila yung tao kaysa sa pagiging Diyos ni Kristo. Diba? Ngayon, siguro ay gusto rin nating matuto o sa ating mga kapatid natin na pagka pag-uusapang kalagayan tao ni Kristo, hindi ho natin dapat tutulan yan sapagkat yan ho talaga ang ating pananayuan. Yan ho talaga ang ating pagtuturo. Kaya lang, ang kabilang side niyan, sa kabila ng pagiging tao ni Kristo, hindi naman nila matanggap yung pagiging Diyos ni Kristo. Dapat sana ay maintindihan nila kung bakit si Kristo ay nagkatawang tao. Si Kristo kasi naparito hindi laman naparito nasa laman. Iba po yung naparitong laman sa naparitong nasa laman. Kaya nga sabi sa atin ng ikalawang Juan, simula ko muna roon, kapatid na Fernando, ang sabi roon lalaganap yung Antikristo na masabi ganito nais kong basahin dito sa salita ng Diyos. Bago ko muna ipasa sa ito, kapatid na Camacho. Itong nasa ikalawang Juan, 1:7. Unang Juan, ayan. Tama ba? Titignan ko Ito nasa unang Juan, Kapitulo 2, talatang 1. Ayan. Ay, teka. Ito. Nahanap ko Ito. Ikalawang Juan 7. Ayan. Binabasa natin ang Biblia. Itong saling ang salita ng Diyos. Mahalaga ito. Ayan. Sa talatang 7. Ikalawang Juan. Dahil marami nang nagkalat na manlilinlang sa mundo. Ito ang mga taong hindi kumikilala na si Jesucristo ay naging tao. Sila'y mga manlilinlang at antikristo. Ayan. Kaya dito maliwanag, ipinagpapauna sa atin ng tala na mayroong nang nagkakalat na mga manlilinlang sa mundo. Ano raw po yun? Yung mga taong hindi kumikilala na si Jesucristo ay naging tao. Hindi sinabi, kumikilala na si Kristo ay tao. Naging tao. Ibig sabihin, bago naging tao, may pinagmulan. Ayan po. Kaya pasamantala ko muna, ay bigay ko muna ito kay kapatid na Camacho.
Ito. Oh, maganda yung ating binuksang talata, kapatid na Lino, no, na maliwanag bago pa mag-retaliate itong kapatid na Felix Manalo. Meron siyang minanang turo mula sa atin. Kasi kapatiran natin yan nung araw, isang mahusay nating ministro. Nang siya ay lumabas sa ating iglesia at magtayo ng kanyang sariling pananampalataya, ay hindi niya naiwan yung pananampalataya natin na si Kristo ay tao. Ang pinagkaiba lang niya, nag-exclusive na siya na tao lamang si Kristo at hindi Diyos. Pero maliwanag doon sa inyong binasa, kapatid na Lino, ng ating Panginoon na paritong nasa laman. Kapag sinabi nga naman, mga kababayan, mga kaibigan, na naparitong nasa laman, iba yan sa naparitong laman. Ano? Yan. Kapag sinabing naparitong nasa laman, ibig sabihin ay parang naparitong, yung ginagamit ni Dr. Durante na example, kapatid na Lino, naparitong nasa kotse. Ayan. Iba yung naparitong kotse. Ayan, So magkaiba yun, mga kapatid. Bakit ganoon? Kasi nga, doon sa John 1:1, maliwanag natin nga mababasa, sa pasimula, ang ating Panginoong Jesucristo ay tinatawag na berbo. At ang berboan niya na yan ay Diyos. Sa talatang 14, siya po ay nagkatawang tao. Ayun. O kaya naging tao. Pero mas angkop, kapatid Dalino, sa wikang Tagalog, yung nagkatawang tao. Okay. Kaysa doon sa naging tao. Sa English kasi, wala silang maipanghalili doon sa salitang nagkatawang tao, kundi became flesh. Yan. Became flesh, yun ang sa English. Pero sa ating mga Tagalog, mas angkop sa atin yung nagkatawang tao. Pero hindi rin naman natin sinasabing mali yung naging tao. No? Mas angkop lang sa mga Tagalog yung nagkatawang tao. Kasi sa ating mga Tagalog, malaki pagkakaiba, kapatid na Lino, ng naging tao at saka nagkatawang tao. Okay. Kapag sinabing naging tao, nawala na yung dati niyang kalagayan. Kasi naging tao. Ang ating Panginoon, hindi nawala yung dati niyang kalagayan. Kundi nagkatawang tao. Ibig sabihin, yung dati niyang kalagayan na pagiging Diyos, hindi po yun nawala. No? Kaya nga, isa sa mga diksyonaryo, kagaya nito, kapatid na Lino, itong Grego-Filipino, na kung saan ginamit po yung salitang nagkatawang tao, yung Igeneto Sarax, na mas angkop sa mga Tagalog yung nagkatawan. No? Kaya nga sabi ng ating Panginoon doon sa Gis ng Hebreo, Gis 5, kapatid na Lino, ganito po ang sabi, mga kababayan. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan, pansinin ninyo, mayroong pumasok, kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, kain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit, isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ayon. Yung palang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama, mayroong inihandang sisidlan, may inihandang katawan. Yun na po yung kalagayang tao ng ating Panginoon. Kaya ang sabi, siya'y naparitong nasa laman kasi nga mayroong katawan na ipinaghanda. Ayun, kapatid na Lino, pansamantala, diyan muna ako. Ayan, thank you po sa inyong paghahayag niyan. Sister Yoli, marahil ay sana po naaabangan po ninyo yung ating pag-aaral para kung sakaling sumagot ang inyong kaibigang INC, ay matalik pa naman inyong kaibigan yan, ay ito po ay isang pag-aaral. Kaya dito nililinaw ni kapatid na Camacho yung nasa laman, yung pagiging katawan tao, yun po ang isa sa pinaka-correct, pinaka-mabisang pananalita doon sa salitang naging tao kaysa doon sa nagkatawang tao. Ayun, kaya mapapansin po ninyo, kaya natin sinasabi na paniniwala din natin na si Kristo po ay tao sa dahilang si Kristo po ay nagutom, siya po ay nauhaw, o siya'y napagod, siya'y namatay. Ayan. Ibig sabihin, talagang po si Kristo ay taong-tao dito. Ayan. Pero sa kabila naman nito,
ay hindi naman nila maintindihan sa kabila ng pagiging tao ni Kristo, ay Diyos din ho naman siya. Alam niyo, kaya nasabi ho natin, mga nanonood, na bilang-bilang lang ho, sa bagong tipan yung pag-uusapan natin, yung pagiging tao ni Kristo, bilang lang na bilang na talata eh. Una, ito, simulan na natin yung mga talata nila. Ha? Una, ang ginagamit nila dyan, yung unang Timothy, yung isinend sa atin, kapatid na Camacho eh. Isinend sa atin yung unang Timothy 2:5 na may isang Diyos at mayroong tagapamagitan sa tao, walang iba kundi yung ating Panginoong Jesucristo. Eh, di naman natin pinututulan yun eh, yung talatang yun eh. Ayan, isa ng talata yan, sa unang Timothy 2:5. Tama po yan, Sister Yoli, yung talatang yan, pero ang dapat nilang patunayan dyan, na si Kristo hindi Diyos. Dapat yun ang kanilang dapat na ilinawin sa atin. Kasi kung ididiin sa atin yung pagiging tao, Sister Yoli, ay hindi naman natin kinukontra yun, kaya pinagpauna natin kanina, eh bago pa natatag yan, eh natutunan ko na sa tatay ko nung nabubuhay pa eh. Eh, doktrina na natin yan, aral na natin yan. Ang hindi lang nila matanggap na si Kristo ay Diyos. Diba? Ngayon, ano pa ang kanilang talata? Ang pangalawa dyan, yung paborito nila, bukod sa unang Timothy 2:5, yun yung 8:40 ng San Juan. Kung bagitin nga nila yan eh. Sabi rin eh, ako'y tao. Ayan, ganyan, dyan nila idinidiin yun eh. Ako'y tao. Ayan, na pinagsisikapan ninyong patayin. Yan yung mga paborito nilang talata. Eh, talata din naman natin yan. Sinasabi nating paniniwala natin. Ang problema nga dyan, Sister Yoli, eh, mas gusto pa nila yung tao si Kristo. Eh, ano naman masama kung tanggapin din ng Diyos din si Kristo? Hindi ba? Masama ron. Eh, mas nakahigit pa. Sabi ko, kung bibilangin lang, kung paramihan lang ng talata, eh, mas lamang na lamang yung pagiging Diyos ni Kristo kaysa sa pagiging tao, eh. Oo. Ha? O ngayon, ay yan, dalawa na yan. Yung talatang yan. Ang isa pa niyang kapatid na Camacho, yung 1:8 ng unang Korinto. Mamaya, ayusin natin yan sa pamamagitan ng ating pagtatalakay. Nais kong basahin, kapatid na Camacho. Itong 8:6, ganito po yan. Sabi nila, ito ginagamit nila eh. 8:6 ng unang Korinto. Ngunit, sa ganang ating, may isang Diyos lamang, ang Ama. Ayan. Tapos, doon naman sa kababa, isa lamang Panginoon, si Jesucristo. Ayan. Ano ang sabi nila rito? Eh, may isang Diyos lang, ang Ama. Pero hindi sinasabi, nais natin papansin, ang context nito, bakit kaya nasabi, bakit kaya naisulat ni Apostol Pablo na ang kanyang pagkakabanggit ay may isang Diyos lamang, ang Ama. Ayan. At may isa lamang Panginoon, si Jesucristo. Ito, hindi sinasabing may isang Diyos, may isang Diyos ang Ama lamang. Iba yun. Iba yung salitang yun. Kaysa doon sa may isang Diyos lamang ang Ama. Kaysa doon sa may isang Diyos ang Ama lamang. Iba yun. Iba yun. Ibig sabihin nun ay pag sinabing Diyos lamang ang Ama, ay talagang mayroon lamang isang Diyos, hindi kasama si Kristo. At hindi rin mo sinabi rito, may isa lamang Panginoon, may isa lamang Panginoon, o kaya may isa lamang Jesucristo lamang ang Panginoon. Ganun dapat eh. O, kaya dito, ang context nito kung bakit nasabi ni Apostol Pablo, kasi sa talatang 5, naiwan nila ito eh. Bago ko ibigay siya, kapatid na Camacho. Ano sabi sa talatang 5? Sapagkat mayroong mga tinatawag na mga Diyos, magi sa langit o magi sa lupa, gaya ng may maraming Diyos at may maraming mga Panginoon. Ayan, kaya kung bakit nasabi ni Apostol Pablo, yung sa talatang 6 na may isang Diyos, ang Ama, o may isang Diyos lamang, ang Ama, at may isa lamang Panginoon, si Jesucristo. Ayan, mamaya, sige po, ay palalawakin po yan ni kapatid na Camacho. Binibigay ko po sa kanya. Ayan. Isang dapat nating mapansin, mga kaibigan, bukod doon sa katotohanan, narinig natin kay kapatid na Lino, ito pong i-exegete natin ng kaunti. Sa tekstong Grego, mga kaibigan, mga kapatid, wala ho yung salitang lamang. Makikita ninyo sa inyong mga
hawak na ang Biblia, yan po ay nakapahilis, naka-italicize. Okay, tama. Oh, ginagawa yung italicize na yan, ginagawa po yan ng mga translators ng Biblia para ipahayag na ito ay pag-aangkop lamang nila at hindi ito talaga ang nasa original na kasulatan. Ano ho? Yan. Yung pong salitang lamang, mapapansin nga ninyo, yan ay nakapahilis na sulat, nakapahiga. Wala po yan sa tekstong Grego. No, kaya po, nang magkaroon ng revision, ito pong ang Biblia. Ano po ang sumunod niyang salin? Ang Biblia. Mapapansin na po ninyo, wala na yung salitang lamang. Itinama na po ito, iwinasto na. Ganito na natin siya mababasa. Ngunit, sa ganang atin ay may isang Diyos, kuwit, ang Ama, kuwit, na sa Kanya nagmula ang lahat ng mga bagay, at tayo'y para sa Kanya, kuwit, at may isang Panginoon, kuwit, si Jesucristo, kuwit, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, kuwit, at tayo ay sa pamamagitan niya, tuldok. Napansin ninyo, wala na yung salitang lamang, ayun, at wala na rin nakalagay na nakapahilis kasi iwinasto na ito, mga kaibigan. Ngayon, gusto ko pang mapansin po ninyo, bukod sa wala yung salitang lamang sa tekstong Grego, hindi mo ngayon pwedeng i-conclude na may isang Diyos lamang at yun ay ang Ama lamang. Hindi mo na pwedeng gamitin yung termino na yun kasi mamamali ka na. Ano? Yan. Magiging exegetical fallacy na ang gagawin mo ngayon. Susundan ngayon natin yung talata at yung kanilang iniisip, kapatid na Lino. Alam ko ito rin yung nasa isip ng kapatid na Lino eh. Kasi kung susundan po natin na dahil dun sa salitang lamang, ikukonklude natin ang Ama lang ang Diyos, lalabas dito, kung susundan lang natin na yung salitang lamang, ano? Lalabas dito, ang Ama hindi na Panginoon, kapatid na Lino. Kasi may isa lamang Panginoon. Sino yun? Si Jesucristo. Ayan, yun ang lalabas niyan. Kaya mamamali at babalik din sa kanila yung mali nilang pag-i-insert ng kanilang unawa sa talata po ito. Ayan. Kagaya nga na sinabi ng kapatid na Lino kung bakit sinabi ito. Kasi pag sinundan ninyo sa verse 1 hanggang verse 5, meron tinutukoy na mga Diyos-Diyosan, meron din mga tinutukoy na iba pang Panginoon. So sinasabi lang dito, hindi pinatutunayan ng talatang ito na ang ating Panginoong Jesucristo hindi Diyos. Alam mo ninyo, pag tinignan po ninyo yung context ng nitong Hebreo 8:6 sa kanyang syntax, mapansin ninyo, capital P yan, kapatid na Lino, yung pagkapanginoon ng ating Panginoong Jesucristo. Yan. Ang capital P, ginagamit yan, mga kaibigan, sa pag-a-address sa tunay na Diyos. Kaya nagsabihin niya, may isang Panginoon, ang ibig din sabihin ni Apostol Pablo, Diyos din yung kapatid na Lino. Ayan, pansamantala dyan, kumuna, papuputulin yung talatang yan. Babalik ko kay kapatid na Lino. Alam mo, habang sinasabi mo, natatawa na ako sa sarili ko eh. Alam ko, naunahan mo na naman ako eh. Pero maganda kapatid, nakakatuwa eh. Ayan, siguro, teka muna si kapatid na Ray, gusto ko sanang bigyan natin ng daan ito. Si Brother Ray Moncada, ayan. Sister Yoli, sandali lang po bigyan muna natin itong kaibigan natin na partner natin sa si Brother Ray Moncada, kapatid na Camacho. May tanong dito. Ayan. Tanong po, batay sa Hebreo 1:1, ang Diyos na nakausap at nagsugo sa mga propeta ay may anak. Meaning, ito ang Diyos Ama at hindi ang anak na si Jesus. Bakit si Jesus ang nakausap ni Moises? Ayan, siguro pagkaklaro ito ni kapatid na Ray Moncada, kapatid na Camacho. Ayan, sige. Ayan. Oo. Kasi doon sa talata, malinaw nga naman, sige, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang, sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Pansinin po ninyo, hindi talaga
dito makita natin na ang Ama talaga namang nagsasalita din sa Old Testament. Hindi natin tawag dyan, matututulan yun. Totoo yun mga kapatid. Ang Holy Spirit nagsasalita rin sa Old Testament. Pero, yung pag pinag-uusapan, sino ba yung pangunahing tagapagsalita ng Ama? Yan ang ating Panginoong Kristo. Bagamat siya nagsasalita rin sa pamamagitan ng mga propeta, na bagamat ang Ama nagsasalita rin sa pamamagitan ng mga propeta, ng mga patriarka, pero ang pangunahin pa rin niyang tagapagsalita ang ating Panginoong Kristo. Kaya nga ang tawag ho sa kanya, berbo. Ang ibig sabihin ng berbo ay salita. Spokesperson, kapatid na nalino. So, siguro yan yan muna ang aking maihahanay sa pagkakataong ito, no? At yung sinasabi kasi sa huling araw na ito, ang ating Panginoong Kristo na, yung pagiging actual sa pagkakatawang tao na tinutukoy dito, kapatid na Lino. Okay, kasi kapatid na Camacho na ihabol ni Brother Mukada yung talatang 12. Pero yung tanong na kanina, ang ama yun, hindi ang anak. Opo. Ayun, dahil napaliwanag nyo, kapatid na Camacho, kahit na ngayon sa 1.26, nung sabihin lalangin natin, Diyos Ama yung nagsasalita At ang kausap yung anak sa kayong banal na espiritu. Kaya maganda yung inyong ang inyong pagkakahanay na akala nila ay ipinupwera natin sa usapan ng matandang tipan na yung si Kristo ay hindi kasama yung ama. Ayun, paliwanag ninyo, marami namang mga talatna sa Biblia na nakikipag-usap din ng ama. Nagsasalita rin. Katulad, naalala mo yung nasa 2.7 ng awit at maganda yun. Salita yun ng ama kanino niya sinasalita. Ayan, tingnan ninyo awit 2.7 ha. Yan, kapatid na Raymond Kada, maganda at maraming salamat sa iyong pagbubukas na tanong. Ito nasa Kapitulo 2, talatang 7, ayan, at 8. Tingnan nyo kung sino nagsasalita. Ayan. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Ayun. Sino yung anak? Sino yung nagsasalita? Tuloy natin. Sa araw na ito'y ipinanganak kita. Ayun. Talatang 8. Humingi ka sa akin at ibibigay ko sa iyo ang mga bansa na iyong pinakamana at ang mga pinakadulong bahagi ng lupa ay iyong pinakaari. Ang David sa kanyang sulat, ang nagsalita rito yung ama. Ang kanyang kausap ay anak. At yung anak na yun, tagapagmana. Yung ama, magpapamana. Ayun. Sino yung magpapamana? Sino naman yung magmamana? Sino tinutukoy dito? Takbo na natin doon sa binanggit ni Brother Raymond Kada sa Hebrew 1. Ayan, doon na tayo sa talatang 2. Balikan natin yan. Para mapakinabangan din ito ni Sister Yoli Escobusa. Ayan, tingnan po ninyo ha. Maganda itong nai-open na itong Hebrew Siguro hindi na tayo aalis dito pansamantala sa Hebrew Ayan. Ito, sa talatang 2. Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana. Ayun. Sino yung tagapagmana? Si Kristo. Sino yung kausap doon sa aklat ni David na ikaw ay pinanganak kita, humingi ka sa akin na pinakamana. Walang iba kundi yung ama. Ayan, kasama yung kapatid na Camacho na nagsasalita din ang Diyos sa matandang tipan. Ayan, yan muna kapatid na Camacho. Ang pinagkaiba lang yung kapatid na Lino, yung ama madalang magsalita. Madalang. Kasi nga yung pangunahing spokesperson talaga dyan, ang ating Panginoong Kristo. Pero naipakita natin sa pamamagitan ng mga talata ng Biblia, talagang ang ama nagsasalita rin. No? Kasi nga, siguro naitanong yan ng kapatid na, marami kasing nag-aakala na akala nila, doktrina natin na ang ama parang pipi, hindi nagsasalita. So, ayan, At isa pa, mga kababayan, gusto kong balikan na rin yung 2.7 ng mga awit kasi nabuksan na rin naman ito. Baka, meron kasing paniniwala yung mga MCGI, turo ni
ni Brother Eli, yan, Soriano, na yung ating Panginoong Jesucristo, may panahong hindi siya umiral, Brother Lino. Kasi, hindi siya umiral nung hindi pa siya ipinapanganak ng Ama. Kaya nga sa programa niya, lagi niya sinasabi, imposible ba anyang ang lalaki manganak? O yung niyang seahorse na lalaki, yun ang nanganganak di ba? Yun ang lagi niya sinasabi. Dito mga kaibigan, inakala ng iba nating mga kaibayo sa pananampalataya na ang ating Panginoong Jesucristo ay literal na ipinanganak ng Ama, na kagaya ng panganganak ng tao, kapatid na Lino. Hindi ho ganoon mga kaibigan. Actually, paniniwala rin niya ng mga Arianism na ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, may panahon hindi umiral, no? Kasi ang ating Panginoong Jesucristo, para sa kanila, nanggaling lang sa Ama. At isa to, yung talatang ito, na siya ay ipinanganak. Nung ipinanganak siya, saka lang siya umiral. Dito mga kaibigan, maliho ang kanilang unawa sa talatang ito. Hindi ho literal na ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Yung salita po ritong ipinanganak kita, yan po ay isang pananalitang paglalambing, Brother Lino. Okay. Kasi sa wikang Hebreo, ang nakalagay diyan, ani yahom yeledtika. Ang ibig pong sabihin niyan, sa literal translation, kung ililiteral natin salin, sa araw na ito, pinakandili kita. Ayan, no? Pinahahalagahan kita. Hindi talaga yung ipinanganak ng Ama, no? Kundi binibigyan siya ng pagmamalasakit. Ay, yan po ang dapat ninyong maunawaan. Kaya maliho yung nagtuturo ng ating Panginoon, literal na ipinanganak. Ngayon, dugtong ko pa, kapatid na Lino, bago ko ibalik sa iyo. Bilang panuhay dito, ginagamit din nila yung 1:18, kapatid na Lino, no? Na nasa sinapupunan ng Ama. Ayan, kita mo na, talagang yung Ama may sinapupunan O kaya, dahil may sinapupunan siya, sabi nila, natural, ipapanganak na yan. Hindi ulit nila naunawaan, yung salitang sinapupunan dyan ay isang idiomatic expression na kapag tinignan mo sa wikang Griego, yung sinapupunan nasa terminong Greek na kulpon, ng ibig sabihin ay puso, nasa damdamin. Ayan, no? Kaya nang sabihin doon na kaya bubuksan ko ng bahagya 1:18. Kaya nang sabihin doon na walang taong nakakita kailanman sa Diyos, ang bugtong na anak na nasisinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Nang magkaroon uli ng translation, ng upgrading, pagtatama. Tignan ninyo, ganito na nakalagay. Sa 1:18, saling ang bagong ang Biblia. Tandaan po ninyo, yung ang bagong ang Biblia, pagtatama po yan ng mga nakita nilang pagkukulang sa ang Biblia. Ganito na natin mababasa. Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Yan. Ang Diyos na tanging anak. Ano daw po ang anak? Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama. Ayun, hindi na nasa sinapupunan. Kasi mas angkop yung kandungan kasi nga nasa pagmamahal ng Amang ibig sabihin. Ayan, no? Tapos, sorry kapatid na Lino, naagaw ko. Balikan ko yung isa pa. Meron pa ako nakitang puntos dito in related doon sa 1 Corinthians 8:6 bago mo husayin ulit, no? Kanina nabasa natin, walang ibang Ama, walang ibang Panginoon, kundi ang anak. Sabi sa 1 Corinto 8:6. Kasi may isang Panginoon lamang. Yan, si Jesucristo. Bakit dito sa 2:7 ng awit, yung Ama, tinawag din Panginoon, kapatid na Lino? Mali talaga iniisip nila, mali talaga. Kaya kung mananangan tayo, dito na kayo magtiwala sa Seventh-day Adventist na siyang nagdadala ng tamang aral, kapatid na Lino. Ayan, naku, thank you po. Ayan. Maraming salamat, kapatid na Camacho. Ayan. Kaya napakaraming talata nun, gaya nung nasabi nyo, kapatid na Camacho. Hindi lamang isang termino ginagamit yung salitang sinapupunan. Ang iba pa nga niya, nasa siping, nasa tabi. Ayan. Kung naalaala nyo yung
ni si Moises ay nagdududa dahil inuutusan siya ng Panginoon na palayain ang kanyang bayan. Hindi ba sa chapter 4 ng Exodo, sabi sa kanya, ilagay mo sa iyong sinapupunan ng iyong kamay. 7 terminon, dibdib. Sa dibdib. Alam ba, isuot ni Moises sa sinapupunan ng dibdib? Para maintindihan nila yun. Kaya hindi lahat ng salitang sinapupunan, akala nila yung nasa loob ng tiyan. Kaya kasi yung sa kanilang ginagamit. Di ba? Wala naman silang ibang ilustrasyon gagamitin. Imposible ba yung ama, manganak? Tatakbo lang naman lang yan, sure. Di ba? Sure lang naman yung example nila riyan. Hindi nila nga napansin, kapatid na Camacho, buti nabuksan mo nga ang bagong Biblia, kandungan na nakalagay rin eh. Isa ibang salim pa niya doon sa aklat ni Ruth nung sa panahon ni sa hukom. May dalawang ina na yung isa namatay ang anak. Ang sabi pa nga ron yung buhay nasa sinapupunan, ibig sabihin nasa siping, nasa tabi. Oo. Kaya hindi yung nasa loob ng katawan. Oo. Isa lang yata ang pagkakaalam ng membro ng mga yan na pag sinapupunan, mismo yung sa loob ng tiyan Hindi lang alam sa termino Kaya nga, tama nga kayo, inilinaw na nga ng iba't ibang salin Napakarami po niyan, mga kaibigan, mga kapatid. At saka, napakaganda, nabanggit nyo na walang nakakita kailanman sa ama Pero sabi, ang tanging Diyos, anak. Ayan. Ang linaw ko nun. Maging sa magandang balita, Biblia, hanggang sa salita ng buhay, sa salita ng Diyos. Ayan, sa bagong ang Biblia, talagang pinakikita na ng 1.18 Sister Yoli, na Diyos anak Si Kristo ang tinutukoy. Ayan, kapatid Dalino, gusto kong basahin yung sinasabi mong magandang balita, Biblia, bago mo ituloy, Kasi maganda pagkakasabi, ganito. Kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Napakalino, kapatid na lino. Thank you. Kita ninyo, mga kapatid. Sister Yoli, kita niyo, pinag-uusapan natin yung pagka-Diyos ni Kristo. Halos hindi na mabilang yan Yung pagiging tao, kung paramihan lang ba usapan, sige nga, patunayan mo kung maraming bilang ng pagiging tao kaysa pagiging Diyos ni Kristo. Abay na lamang na. Yung pagiging Diyos ni Kristo, kung paramihan lang ng talata ang pag-uusapan. Sabi ko nga po sa inyo, pagiging tao ni Kristo, Sister Yoli, bilang na bilang lang mo yan. Oo, pagiging Diyos ni Kristo, magmula sa matandang tipan hanggang bagong tipan Di ba? Yan. Okay, teka, may habol si Sister Yoli, kapatid. Naku, ito na naman. Brother Camacho, talagang hindi ba sila natututo nito? Sabi raw bago, tanong, Sister Yoli, tanong po, nung lalangin po ba ang sanlibutan, andyan na si Jesus o panukala pa lang? Ayan, papasok na naman ito doon sa uno-uno ng 1. Panukala, ano pa? Doon sa panukala, nasa isipan lang siya ng Ama. Ayan ang mga mga terminology niyan Okay. Gaano katotoo, kapatid na Camacho? Totoo ba na si Kristo'y panukala lang o si Kristo talaga ay isa sa gumawa ng sanlibutan, hindi panukala, kapatid na Camacho? Oo. Hindi ho panukala yan na katulad ng iniisip ng mga kaibayo natin sa pananampalataya. Kasi hinuhugot nila yung salitang panukala, kapatid na lino, doon sa termino ng Greek, sa John 1.1 na logos. Pag tinignan nyo kasi sa diksyonaryo, yung salitang logos, yan ay panukala, plano, ano pa yan, diyan nga galing salitang logic kapatid na lino, no? Pero tandaan po ninyo, tama yun, hindi natin tinatanggihan, isa yun sa kahulugan ng salitang logos. Pero, kapag ginamitan na ito ng talata, nababago ang meaning nito, kapatid na lino. Ano ba sabi doon sa John 1.1 na pinaghanguan nila ng salitang panukala? No? Malinaw doon nang pasimula, siya ang berbo. At ang berbo ay suma sa Diyos. At ang berbo ay Diyos. Sabi na nating panukala. Ang panukala ay Diyos. Di doon din ang bagsak, kapatid na lino, Diyos pa rin. O pero tandaan natin,
dito sa John 1:1, hindi ho panukalang ating Panginoong Jesucristo. Kasi nga, kapag medyo lalaliman natin ng kaunti, yun po sinasabing sa Greek na NRK, yung salitang N, isang conjunction po yan, yan po ay isang palatandaan ng kalagayan o katayuan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng mga scholar, halimbawa dito kay H. Alford, the Greek Testament, volume 4. Sabi niya rito, a state existing in arche and therefore without beginning. So wala siyang pasimula, at walang time na hindi siya nag-exist. Kaya talagang umiiral na. Ano ba yung tinutukoy ditong umiiral na? Yung ba yung plano? Hindi po. Yung pagiging Diyos noong kausap na persona ng Ama dito. Ayan. Kasi sabi doon, ng pasimula, siya ang berbo at ang berbo ay kasama ng Diyos. Yung salitang kasama, ang ibig sabihin niya sa Greek na prostonteon, nasa harapan ng Ama o kaya nasa tabi ng Ama. Pareho silang walang pinagmulan, pareho silang umiiral. Kaya yung pag-iral na yon hindi panukala, kundi talagang persona, kapatid na Lino. So yan muna pansamantala kong bibitawan. Ayan. Okay po. Ayan. Sister Yoli. Ayan. Marami na ho kayong napapakinggan kay kapatid na Camacho, Kaya sabi ko po sa inyo, talagang inauna ko nang sinabi sa inyo, pagiging tao ni Kristo, bilang na bilang lang Kaya hindi natin tinututunan yan, pinapaniwalaan talaga natin, ang hindi nila matanggap, yung pagiging Diyos ni Kristo. Dito sinasagot na natin, Sister Yoli, sa pamagitan ni kapatid na Camacho, yung isinesen po sa inyo. Yan, maliwanag po, hindi po yan panukala. Talagang yung logos, yung salita, meron talagang katutubo yun, meron talagang ibig sabihin, isang persona po yung... Persona talaga yan, Opo. Kasi binanggit kay kapatid na Camacho, madalas nating ginagamit yung 19 ng Apokalipsis. Ayun sa kanyang pangalan. Ibig sabihin, hindi panukala, kundi may kalagayan yung salitang berbo. Kasi may mata, may paa, may hita, yan. Pangalan niya, ang berbo ng Diyos. Maliwanag na siguro yun. Ngayon siguro dito na ako tatakbo na ako kapatid sa Hebrew Ngayon kasi maganda yung salitang hindi pa ba bago pa lalangin ang sanlibutan, andyan na ba si Kristo? Sa katara, kaya sinagot natin kanina, si Kristo nga, lumalang na sanlibutan Ama. Ito po, Sister Yoli ay bibigyan ko muna ito ng pahapyaw, pagkakalob natin ito kay kapatid na Camacho. Ayan. Ito yung nais kong basahin sa isang salin ang salita ng Diyos, Sister Yoli. Sa lahat ng mga nanonood, Ito yung sisimulan ko po, Brother Raymond Kada, kasi binanggit na natin yung talatang 2 ng Kapitulo 1 ng Hebrew. Bababa lamang ako sa talatang 5. Ayan. Ganito po ang pagkakabanggit sa salita ng Diyos. Chapter 1 ng Hebrew, talatang 5. Ganito po. Sapagkat kailanman, wala ni isa man sa mga anghel ang sinabihan ng Diyos ng ganito. Ayan. Sino nagsabi? Ang Diyos. Kanino niya sinasabi? Ito po. Ikaw ang anak ko. At ngayon, ipahayag ko na ako ang iyong ama. Ayun. Ang nagsasalita ay ang ama. Hindi niya ito sinasalita sa mga anghel, kundi ito'y sa kanyang anak. Ngayon, tuloy natin. At wala ring sinabihan ang Diyos ng ganito na sino mang anghel. Ako'y magiging ama niya at siya'y magiging anak ko. Ayan, medyo maliwanag na ang pag-uusap sa mag-amang ito, mga kaibigan, mga kapatid. Sister Yoli, ayan Ngayon, talatang 8, punta na tayo. Ngunit, ito naman ang sinasabi ng Diyos. Ano kaya yung sinasabi ng Diyos? Tungkol sa kanyang anak. Ano kaya yung tungkol sa kanyang anak? Ang
mo, o Diyos. Ayun. Kanino na niya tinutukoy? Hindi ito sa luklukan. Hindi sinasabi ang kaharian mo ay Diyos. Hindi. O kaya sinasabi, ang luklukan mo ay Diyos. Hindi rin. Ang sabi diyan, ang kaharian mo o Diyos. Pinatutungkol ng Ama sa kanyang anak. Tuloy na po ko doon sa talatang 10. Ganito po. At sinabi pa niya, Sister Yolia, sinabi pa niya, kanino? Sa kanyang anak. Sa simula, ikaw ang Panginoon, ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Ayun, sino nagsabi niyan? Ang Ama. Kanino niya sinabi? Sa kanyang anak. Ano ang pagkakasabi niya sa kanyang anak? Sa simula pa. Ikaw. Yan, di ba maliwanag na? Ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Ayan, kapatid na Camacho, ikaw na bahala dyan. Makalinaw nun, kapatid na lino na talagang ating Panginoon ang siyang lumikha, no? At siya'y Diyos. Ano? At siya'y Diyos. Wala na makakapigil nito Ito yung katotohanan Balik ta rin man natin ng Biblia, lalabas at lalabas ang katotohanan. Sabi nga walang lihim na di nabubunyag, kapatid na lino. Kahit anong lihim nila sa mga membro, ang programang ayon sa kasulatan at ang iba pang mga programa natin, ay naghahayag ng katotohanan na siya talaga ay Diyos. At yung mapapansin natin, doon sa Hebreo 1:8, nang sabihin diyan na tungkol sa anak, sinasabi ang yung luklukan o Diyos. Napakalinaw mga kaibigan na ang tinutukoy na Diyos walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Pag tinignan po ninyo sa Greek text yan ay nasa vocative form. Pag sinabing vocative form, yan po ay isang direktang pagsasabi dun sa kanyang kausap, direktang pagkilala o pag-a-address sa anak. Ano yung pag-a-address ng ama sa anak? Ang iyong luklukan o Diyos, kinikilala ng Ama na Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga mga kapatid, mga kaibigan, hindi como si Kristo ay tumawag na Diyos sa kanyang Ama, hindi nangangahulugan hindi na sa Diyos. Kasi sa pagkakataong ito, yung Ama naman ang tumatawag na Diyos sa anak. Ibig bang sabihin na wala na rin o hindi na rin Diyos ang Ama? Hindi ho ganun mga kapatid. Normal lamang po sa kanila, magtawagan sila, magkakilanlan sila na Diyos sa isa't isa sapagkat iisa lang naman talaga ang kanilang kalikasan. Yun ay ang kanilang pagiging Diyos. Ayan, kaya maliwanag na ho mga kaibigan, mga kapatid, na Diyos ang ating Panginoon, siya po ang lumikha ng sandaigdigan. Huwag ho kayong maniniwala na ang Diyos na tinutukoy dito, yung niluluklukan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ho totoo yun. At huwag niyo pa, kahit bumasa sila ng mga iba't ibang translation, kay Moffat, kaya at sa iba't iba pa, manangan po tayo sa katotohanan. Ipinahayag ng Biblia in direct point, direct approach na ang Diyos dito ay ang ating pong Panginoong Jesucristo. At syempre, kapag sinabi kapatid na rin na Diyos, wala po yung pasimula, wala rin po yung katapusan, kapatid na rin. Yun. Kaya nga, kapatid na Camacho, kung ito ay maliwanag sa kanila, depende na lang yan. Kung hindi nila yan tatanggapin, biglang natin ipaiwatag sa kanila, lumalaban sila doon sa sinabi ng Diyos. Ang nagsasalita na rito yung Ama. Kung pinaniniwalaan nila yung Ama, ay dapat sundin nila yung sinasabi ng Ama. Ano sabi ng Ama? Tungkol sa anak, o Diyos. Tapos sa talatang 10, sa pasimula pa, ikaw, Panginoon, ang lumalang ng langit at ng sanlibutan. Sino nagsalita? Yung Ama. Ngayon, kung yan ay tututulan nila yan, ibig sabihin, lumalaban sila doon sa sinabi ng Ama. Hindi ba? Ngayon, kasi, kaya natin sinasabi ang kapatid na Camacho, yun doon sa krus kasi, yun ang kanilang malakas na isinisigaw si Kristo tao. Kasi kung siya ay Diyos, bakit siya namatay? At kung siya ay Diyos, bakit meron siyang Diyos? Diba? Kung sinabi, kung Diyos siya, bakit siya namatay?
Ikalawa, yung Diyos siya, bakit may tinatawag siyang Diyos? Kung gano'n ang argumento, tama lang yung kanina, kapatid na Camacho, yung ama tumawag sa kanyang anak na Diyos. Kung yung ama ay dumodiyos sa anak, lalabas ba yung ama hindi Diyos dahil dumodiyos sa anak? Diba? Ganun din naman yun. Kung mo ba si Kristo nasa krus ng Calvary, na sumigaw siya ng Diyos ko, pinalalabas at pinatutunog, hindi yan Diyos. Kasi merong dino Diyos. Kung sinusundan natin yung argumento nila, kapatid na Camacho, yung ama, dumodiyos sa anak. Dumodiyos sa anak. Diba? Di lalabas niya yung ama, hindi Diyos. Kaya kung susundan natin yung argumento nila. Diba? Kaya nagkakabulang mga yan manon man masama kung tanggapin tao, tanggapin Diyos. Lalo maganda. Diba? Kaya nga inihanda yung talataan mong ginagamit, kapatid ng Camacho, inihanda ng ama ang isang katawan. Yeah. Diba? Kaya nga, Brother Lino patong-patong na yung kanilang pagko-conflict Una, isang Panginoon lamang. Nakita natin yung ama, Panginoon din pala tapos yung anak, kung tumawag hindi na Diyos, yung ama tumawag din, kagaya ng pagkakabanggit ninyo ngayon, akala nila nung nabasundan ko yung sa krus, kapatid na Lino, akala nila nung nabayubay ang ating Panginoon, namatay yung pagka-Diyos niya. Hindi ho, mga kaibigan. Sabi doon, sa unang Pedro 3:18, na ang ating Panginoon, basahin ko na kapatid na Lino, Yes, unang Pedro 3:18, ayan. Pinatay siya naman. Kapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan, dahil sa mga kasalanan, ang matwi dahil sa mga di matwi, upang tayo'y madala niya sa Diyos Ama. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Sino daw po yung pinatay sa laman? Ay yung ating Panginoong Kristo. Kaya yung pong pinatay, hindi yung pagiging Diyos niya, yung kanyang laman na ipinaganda ng Ama. Ayan po yan. Yan, sige po. Teka, Brother Camacho, may dalawang tanong dito unahin muna natin ito si Brother Jomer Torres Nuwal. Ito po yan. Ito ang pagkakatanong niya. Yan. Magandang gabi po sa inyo. Itatanong ko po, mga kapatid ko, kay Kristo. Kung si Jesus din po ba yung nangako sa Genesis 3:15? Kasi siya din po yung pangako doon. Siya rin po ba yung nangako? Ayan. Kapatid na Camacho, nasa 3:15 ng Genesis. Yung binhi na pinangako. Ito, iwanagin ko lang yung tanong niya. Ito, kung si Jesus din po ba yung nangako sa 3:15? Kasi siya din po yung pangako doon. Siya rin po ba yung nangako? Ayan. Kapatid na Camacho. Opo, kapatid na Lino, yung binhi na tinutukoy dyan, si Kristo nga, siya ang dudurog doon sa ahas na tumukso kay Eva. Yung ahas na binabanggit niya, walang iba yan, hindi ang ating kalabang Diablo o si Satanas. So, dito makikita natin na hula ito in the future na nagkaroon ng kaganapan sa panahon ng bagong tipan at magaganap pa yung kalubusan niyan pag dumating ng ating Panginoon Kristo. Na kung saan pati si Satanas talagang dudurugin niya at bilang dudurugin, susunugin pa. Kapatid na Lino. So, dyan muna ako pansamantala, yung binhi na yan, si Kristo po yan, kapatid na Lino. Yan, tama po, kapatid na Camacho. Ayan, Brother Nuwan. Ayan po, yung nangako, yung binhi, nadudurog, si Kristo po yan. Sa is 20 na, 16-20 ng taga-Roma. Ayan, yung dudurugin si Satanas, siya yung binhi, 3:17 ng Galacia, o 3:16 ng Galacia. Okay. Ngayon, yung sinasabi nyo kung saan bang talata, yan, siguro dagdag lang ito ng pag-aaral, kapatid na Nuwal. Yan yung sinasabi ninyo, bago natatag ang sanlibutan, niluwalhati na siya. Nasa 17:5 yan ng San Juan. 17:5, 24-25. Ayan, agilapin mo na dyan sa chapter 17 ng Aklat ng John. Ito, kapatid na Escobusa, Sister Yoli. Yan, kapatid na Camacho. Ngayon, ito po ang habol na tanong. Paano yan, Brad Lins? Kung Diyos si Panginoong Jesus, dalawa na daw ang Diyos.
iisa lang naman daw ang ating Diyos. Ayan, naku po, madadali na naman kayo nito sa paikad-ikad ni Camacho nito. Ay, dali kayo. Sige, maganda tanong niya. Yoli, abangan niyo yung sagot ni Camacho, sigurado gagamitan niya kayo ng paikad-ikad. Ayan, kapatid na Camacho. Ganito yon mga kaibigan, ano? Kapag kang gagamitin natin diyang bilang yung kaisipan nating mga tao, mamamali tayo sa prinsipyo ng Diyos, Brother Lino. Kasi ang prinsipyo ng ating Panginoong Diyos, binabanggit sa atin sa 6.4 ng Deuteronomy, ganito natin bibilangin ang atin pong kinikilalang Diyos. Dinggin mo, o Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. No? Dito po sa tekstong Hebreo, kasi yung Old Testament, isinulat po yan sa tekstong Hebreo, especially itong Deuteronomy 6.4. Yung isang Panginoon, diyan ay nasa salitang Hebreo na Echad. Yung salitang Echad, mayroon pong dual meaning. Ano yung dalawang meaning niya? Yung isa, tumutukoy sa solidong isa. Yung isa naman, tumutukoy sa composite unity. Pag sinabing composite unity, isa na binubuo ng marami. Yung mo, isang pamilya. Isang barangay. Yung isang pamilya, maraming ano yun sa loob, Brother Lino, maraming membro. Yung isang barangay, ganun din. Marami rin siyang membro sa loob ng barangay. Yung isang Panginoon, ganun din po. Maraming membro sa loob ng YHWH. Ayan, ganyan po yung Panginoon kasi YHWH yung tetragrammaton. Itong ganitong pananalita, ginamit din ito ng ating Panginoon Jesucristo ng Biblia doon sa aklat ng Henesis, kapatid na Lino, sa kapitulo 2 ba yun? Opo, 24. Talatang 23-24. Sabi rito, kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa. Dalawa sila, no? Lalaki at babae. At sabi rito, sila'y magiging isang laman. Ayun, magiging isang laman. Ang ginamit din po, Echad. Oh? Magiging isang laman. Yung laman, mayroong dalawang membro. Babae at lalaki. Yan. Pero ang ginamit, isa. Kung tayo bibilang nito, kapatid na Lino, baka mahirapang tanggapin ng tao na isang laman yung mag-asawa na yan sa ating kaisipan, dalawa talagang laman yan Lamang lalaki, lamang babae. Pero dahil ang ginukuha nating prinsipyo, hindi yung prinsipyo ng ating kaisipan, kundi susunod tayo sa gustong pagbilang ng Diyos. Bibilangin natin ang mag-asawa sa terminong Echad na laman, isang laman. Ayan. Kaya ang ating Panginoon, doon din po natin uunawain. Bibilangin natin sila bilang Echad na Panginoon na binubuo ng Ama, Anak, at ng Holy Spirit. Kaya pag tinatanong tayo, ilan ba ang Diyos? Kung Tagalog na numero ang babanggitin natin, isang Diyos, pero ang isipin natin, yung konsepto ng salitang isa, nasa meaning ng Echad. Naunawaan niyo po, yan nasa meaning ng Echad. Kasi kapatid na Lino, kung ang Diyos natin solidong isa, ang gagamitin na hindi Echad, kundi dapat Yachid, o di kaya o kaya Lebadu, ayan, or Lebad. Pero hindi ito ginamit kundi yung salitang Echad. Maliwanag ng ating Panginoong Jesucristo, ang ating Panginoong Diyos, binubuo ng Ama, Anak, at ng Holy Spirit, na siyang pinatunayan din naman sa Biblia. Isa na riyan yung sa pagbabautismo, na babautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, kapatid na Lino. Ayan, ikita nyo na, Sister Yoli, sabi ko sa inyo, gagamitan kayo ni kapatid na Camacho ng Echad Ayan. Sige, tama nga naman, pagka tayo ang bibilang, kapatid na, ang ginagawa pa nga nila niyan, Sister Yoli, ay kayo ba naniniwala na yung Ama ay Diyos? Hindi bibilangin pa yan sa daliri gagamitin pa sa iglesia ng ministro. Ang Diyos ba, Ama? Diyos? Opo. Sagot kayo Yung bang anak ay Diyos? Opo. Yan. Ang Espiritu Santo ay Diyos? Opo. Di ilan ang Diyos? Sasabihin nyo isa. Sabihin nyo hindi, tatlo. Ayan.
palibasa bilang nila yon. Pagka ang tao bumilang, tama, 3. Pero ang Diyos bilang iba eh. Ayan, Oo. nililinaw sa inyo ni kapatid na Camacho, Sister Yoli. Wala ho 3 Diyos, walang 2 Diyos, kundi iisang Diyos sa saling Hebro na ikad. Ayan. Natutunan niyo na po, Sister Yoli. Naku, itala na po ninyo sa Bible ninyo. Deuteronomy 6:4, isang Panginoon, ikad. Ayan. Tapos puntahan ninyo yung Genesis chapter 2, 23, 24, 25. Ayan. Ginamit din yung salitang ikad. Ayan. Okay, naku, Sister si Padilla, nakaabon. Ayan. Magandang gabi po, Sister si Padilla. Tanong, kapatid na Camacho, bakit po sinasabi ng iba na yung Trinity na pinaniniwalaan natin ay gaya rin sa Roman Catholic? Ayan, kasi pakisagot ko, naalala ko tuloy kapatid na Camacho eh. May nakaharap ka nga dyan eh. Oo. Diba? Ininom mo ito sa kanila, kapatid na Camacho. Oo. Alam mo kung ba't sinasabi nila na yung Trinity natin galing sa Roman Catholic? Para kahit papaano magkaroon ng tama sa Catholic na aral. Kasi tayo lang ang nagtuturo ng tunay na katuruan patungkol sa Trinity. Pero tandaan natin, hindi galing sa kanila yung Trinity natin. Yung Trinity natin ay bunga ng paghulog ng sapat na kaalaman sa atin pong kinikilalang propetisa. Yan ay bunga ng vision na ibinigay sa kanya. Hindi kinopya yung doktrina ng Trinity ng Catholic, hindi natin kinopya. Ano pinagkaiba natin sa kanila? Sa kanila, yung gumawa sa tao, yun ay ang Ama. Pero sa atin, inihayag ng Diyos na hindi yun yung aktibong gumawa doon, hindi yung Ama, kundi yung ating Panginoong Jesucristo. Yan isa sa pinagkaiba natin at nila. Isa pa, naniniwala tayo na ang ating Panginoong Jesucristo ay nasa gampanin ng arkanghel. Sa kanila hindi. Kaya malaki talaga pagkakaiba natin. Kaya yung ipinipilit nilang nangopya tayo sa kanila, gusto lamang nila madikit sa atin para may tama silang doktrina kahit papaano. Yan, hindi po tayo kumopya. Sinasabi lang nila na tayo kumopya pero hindi naman yung totoo, kapatid na Lino. Ayan, parang nakikidikit, nakikibakas. Ayan, kapatid na si Padilla. Ayan, maliwanag na po yung sinasabi ni kapatid na Camacho. Po. Sa akin para sa akin ang pakialam ko naman sa Catholic. Tuturo nila. Basta tayo kung ano nasa Biblia. Oo. Natin hinahango. Ang matatanggap natin dyan, sorry Brother Leon, naputol kita. Ang matatanggap natin dyan ginamit natin yung inimbento nilang salita na Trinity. Yung word lamang na Trinity. Pero hindi yung doktrina. Kasi ginamit lang natin yung salitang Trinity. Kasi pag narinig mo, kapatid na Lino, yung salitang Trinity, alam mo kung ano pinag-uusapan. Pero hindi tayo stricto dyan. Aba, kung ayaw mo ng Trinity, sabi nga ni Calino, di Godhead tayo. Yan. Ginagamit lang natin yung term na yon para pampukaw ng kaisipan ng makakarinig kung ano yung pinag-uusapan. Okay, so yan po yan, kapatid na Lino. Yan, oo. Kasi palasa kasi yung salitang Trinity, kaya nagagamit natin, Kasi pag sinabi nilang Trinity, alam na nila yon. Iba kasi pag sabi Trinity, ayan. Siguro, yan na po, mga kapatid, Naku, maraming salamat, Sister si Padilla. Buti na lang, nakahabol ka, laka. Ayan. Yan. Naku po, thank you po kay Torres Nuwal, sa inyong mga tanong. Thank you po. Ayan. Siguro, kapatid na Camacho, meron na akong ibabangong isang talata. Ayan. Dito ako gagamitin sa salita ng Diyos. Dito po sa aklat ng Isaiah, dito ko na po dadamputin. Ayan. Sister Yoli, naku, dagdag na study ito. Sabi ko po sa inyo, kung pagiging Diyos lang ni Kristo ang pag-uusapan hindi nyo mabibilang magmula sa matandang tipan hanggang sa bagong tipan sabi ko sa inyo, pagdating sa pagiging tao ni Kristo, hindi naman natin yung tinututulan, pero yun bilang na bilang lang. Hindi na nga aabot yan ng 7 piraso o kaya lumigit sa 5. Pagiging tao ni Kristo, yung talatang ginagamit nila. Kung usapan, paramihan lang,
abay, lamang na lamang yung pagka-Diyos ni Kristo. Talo na sila. Tama. Kung puntusan lang, ano? Oo nga. Di ba? Ito, basahin ko po, ayan, Ako po, ito babasahin ko sa 45, ayan. Teka po nahanap ko po. Ito. Okay. Ito po ay nasa 54 ng Isaiah. Ayan, tingnan niyo po Okay po. Sabi rito, Isaiah 54, bago ko ibigay ang karagdagan nito kay kapatid na Camacho, 54:5 ng Isaiah. Sapagkat ako na may likha sa iyo ay para mong asawa. Ayan, ano raw po? Ako ang may likha sa iyo para mong asawa. Sino kaya yan? Ayan. Tuloy natin. Panginoong makapangyarihan ang pangalan ko. Ayan. Ako ang banal na Diyos ng Israel. Ang iyong tagapagligtas, tinatawag akong Diyos ng buong mundo. Aba, ang ganda ng pagkakahayag dito, kapatid na Escobusa. Sino po ang nagsasabi nito? Ay iyong asawa. Ano pangalan niya? Ako'y banal na Diyos ng Israel. Ano siya? Tagapagligtas. Ano pa? Tinatawag akong Diyos ng buong mundo. Ayun. Anong pagpapakilala ni Prophet Isaiah? Doon sa Diyos na nagsasalita, ako'y asawa na may lalang sa iyo. Sino po yan? Yan. Sino po yan? At tatawagin siyang Diyos. Yan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Mababasa niyo yan sa aklat ng Efeso, Kapitulo 5, saka ng aklat ng Apokalipsis 19. Si Kristo ang asawa noong bagong Jerusalem na pakakasalan. Sino pa tinatawag? Sabi, tinatawag na tagapagligtas. O makikita nyo naman yan sa Lucas 2:10, talatang 11. Ang tagapagligtas. Lahat po ng kategorya, lahat po ng salita na binanggit sa Isaiah 54 verse 5 ay kumakapit din sa ating Panginoong Jesucristo. Yun po ang bilang karagdagan sa ating pag-aaral tungkol po sa kalagayang Diyos ni Kristo. Kapatid na Camacho, bago ko Kaya wala hong pagtatalo, mga kapatid ko, kung ang pag-uusapan ay pagiging tao ng ating Panginoong Jesucristo, di hamak na mas nauna po tayo sa kanila sa pagtuturo po yan. Pero wag din po natin kalilimutan na sampalatayanan natin ng ating Panginoong Jesucristo, hindi lamang bilang tagapagligtas, kundi bilang Panginoon, nakikilala tayong Diyos sa Kanya. Pansinin po ninyo sa huling talata na gagamitin ko, bilang karagdagan doon sa magandang binitawan ng kapatid na Lino, sa Juan 20:28. Sumagot si Tomas, at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Mapapalad, yaong hindi nakakita, at gayon may nagsisampalataya. O mga kapatid ko, sa gabing ito, bagamat hindi natin nakita ng hayagan ng ating Panginoong Jesucristo, katulad ng pagkakakita ng mga alagad, ang sabi sa talatang ito, mapalad yaong hindi nakakita at gayon may nagsisisampalataya. Kaya, purihin natin ang Panginoon, mga kapatid, no? Na muli ay ipinahayag sa gabing ito ang tunay na kalikasan at kalagayan ng ating pong Panginoong Jesucristo, na sa kalaunan ay darating siya na sasabihin ng mga nagsisipaghintay sa Kanya, narito, ito'y ating Diyos, hinihintay natin siya, kapatid na Lino. Yun, ganda ng pagkakaapil na yan, mga kapatid. Ayan, kaya lamang, ito namang si Sister si Padilla, kapatid na Camacho, may pahabol pa. Ayan, no? Sige. Ayan. Sige, bigyan na natin daan to, kapatid na Camacho. Ano sabi dito ay, pag sinasabi po na kahit paghipo ng karumal-dumal ay hindi pwede, ano po ang tinutukoy niyan? Patay na hayop o buhay po? Paano yung mga aso or pusa?
hinahawakan naman po natin. Curious lang po, maganda naman yung tanong. Kapatid sa Camacho, nga naman, bakit nga naman pag-hipo ay wag? Bakit naman itong aso at pusa nahahawakan? Ano ba pagkakaiba nito doon sa wag gumipo, kapatid na Camacho? Samantalang ito naman ay aso pusa nahahawakan. Sige po. Opo. Ang tinutukoy po dyan yung mga patay na ng mga hayop. No? Talagang ang utos, wag hawakan. Ang ginagawa ng iba, hindi lamang hinahawakan yung mga patay na hayop, niluluto pa, sinusubo. Yun yung paghawak sa mga patay na hayop, bawal eh. Iluluto pa, tapos isusubo. Yung katirang pa nila dyan, kapatid Malino. Hindi naman baboy yung kinain ko eh, kundi yung na kinarni na. Ayun nga yung maghahawakan. Isusubo mo pa. Kaya yan, hindi yan tumutukoy sa mga buhay na hayop, lalo na yung ating mga pets. No? Yan. Kami dito, marami kami nga aso dito. Meron kaming Lhasa Apso. Meron ding alaga si Mrs. na yung Shih Tzu. O may Dachshund, yung putlong kung tawagin nila. Hindi yan ang tinutukoy. No? Kundi yung mga patay na hayop, Gadelino, na sa panahon ito tinatangkapang kainin at kinakain pa nila. Ayan, bawal po yan. Oo nga eh. Kasi ang alam ko, mga lasenggo lang gumagawa nun. Oo. Ayan, Sister C, no? Kasi, ewan ko lang kung merong mga ngas na yung baboy gawin pet. Meron yan yung mga maliliit na baboy, yung mga pigi, Tawag doon, biik, mabiik. Natatawa ko kasi, gawa ng mga pusa, pet, di ba? Pet. Oo. Ewan ko, gawin nila yung baboy, pet. Abay, mahirap naman yan. Sa mga alagaan yan. Abay, napakabaho naman yan. Hindi katulad nito mga pusa, buti pa nga pusa, pag dumumi, nagtatago pa at nagtatabon eh. Mga baboy talaga. Saka yung mga pet natin, anti-stress natin yan eh. Ako, makita ko lang yung Persian cat namin dito, tuwan-tuwa na kami na nare-relieve yung aming pagod eh. Kaya lang, hindi yan tumutukoy sa buhay, kundi sa mga patayan. Ako nga din, may pusa nga din ako rito eh. Sa Kalapate, masarap na yung masimasi ng ibon eh. Oo. Kaya lang pusa mo, vegetarian, Gadelino eh. Oo nga. Ayaw ng daga. Ang mga Kalapate ko rin, kapatid din, kinakain talaga mga beans pa eh. Talaga naman. Di ba? Ngayon po, Sister C. Padilla, napunta tayo sa isang masayang pag-uusap. Opo, iba po ang tinutukoy po na sinasabi ng Deuteronomy 14 sa Leviticus 11. Ayan. Hindi po, halimbawa, sa inyong bahay, di mo alam, paglabas mo, mayroong bangkay na pusa. Huwag mong ipuin yan, huwag mong hawakan. Kumuha ka ng pangawa. Yan. Diba, sinan mo yung kamay mo. Alam nga naman pong direkta nyo hawakan ng kamay. Kumuha kayo ng guantes. Ayan. Nang hindi ko kayo madapuan ng bakterya. No? Ayan. Ako mga kapatid, maraming salamat po. Dumating na po tayo sa takdang oras. Alas 9:00 na. Ang po mga tanong po ninyo, mga kapatid, mga kaibigan, sa Webes na po natin itutuloy. Naku, napakarami pang talata niya, Sister Sister Escobosa, sa pagiging Diyos ni Kristo. Kakita ninyo, bilang-bilang lang po, kaya bihira natin gamitin yung pagiging tao ni Kristo. Kasi katiting lang na talata yan eh. Kaya matatagtad talaga tayo dito ng pagiging Diyos ni Kristo. Wala pa nga tayo sa 10:30 ng San Juan. Nako, malalaman nyo kung sino yung mga bumabato kay Kristo eh. Kung anong paniniwala eh. Aabangan pa natin yan. Tama. Mga kapatid. Ayan. Naku po. Okay. Sensya na po kayo ha. Pansamantala, magpapaalam na po tayo. Brother Camacho, banggitin ko lang muna itong mga mga viewers ha. Okay, yan. Ako, Lea Beltran, sa Beltran family, magandang gabi po. Ganun din sa pamilya ni Sister C. Padilla. Yan, kay Sister Yoli Escobusa, magandang gabi. Sa pamilya ni Torres Nual, God bless po sa inyo. Ayan, thank you po sa inyong pagsuporta sa panunood. Ayan, sige po, kay J. Mark, ayan. Yeah, kilalo kay Brother Ray Moncada, ganun din kay Johnny Kapampangan, God bless po sa inyo, ayan. Okay po, kay kapatid na brother sa kanyang pamilya,
Yan, ganun din kay Sister Agnes, Sibilio Tamayo Jr., ganun din po kay Nice. Magandang gabi po sa inyo. Ayan. Kay Doray, thank you po, Sister Doray. God bless po. Kay Sister Sonia Platon, thank you po. Ayan. Maraming salamat po sa inyo. Okay? Far away, sa Patalinog. Sa lahat po, mga kapatid, sa mga nasa tahanan nila, magandang gabi po. Hanggang sa muli po. Ayan. Thank you po sa pagsubaybay sa programang Ayon sa Kasulatan, Gabay sa Katotohanan. Kaya pansamantala po, tayo may papaalam. Magkita-kita ulit tayo sa araw ng Webes ng gabi. I was found as a beggar, as an orphan with no home.